Dalawang pink na linya. Hindi sa isang pregnancy test, kundi dalawang maruruming linya ng putik na ngayon ay bumabagtas sa kaningningan ng kanyang puting-puting bestida. Iyon ang unang bumungad kay Engineer Corina David, o Ara, para sa mga kaibigan, nang imulat niya ang mga mata mula sa saglit na pagkakapikit. Isang malakas na pag-alog ng kanyang sedan, isang mabilis na pag-iwas ng kanyang driver, at ang kasunod ay ang tunog ng tila umuulang putik sa kanang bahagi ng sasakyan. Huminto ang paghinga niya. Dahan-dahan, halos ayaw niyang tingnan, ibinaba niya ang kanyang paningin mula sa bintana patungo sa kanyang suot. At doon na nga ang katapusan ng kanyang perpektong umaga. Ang puting bestida na pinili niya ng buong ingat para sa pinakamahalagang meeting ng kanyang karera. Ngayon may dalawang mahabang mansa, parang guhit ng isang pilyong bata gamit ang maruming krayola. "Sir, ano nang nangyari?" Halos pasigaw na tanong niya sa driver. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at namumuong galit. "Sorry po, Ma'am Ara," sagot ng driver. Halatang ninenerbiyos din, bigla na lang po kasing may humarurot na delivery truck galing sa construction site. Iniwasan ko po pero natalsikan tayo ng putik. Construction site. Ang salitang iyon ay parang gasolinang ibinuho sa nag-aalab na niyang inis. Ito ang destinasyon nila. Ang mismong proyekto kung saan ipipresenta niya ang kanyang mga plano sa mga investor na hapon sa loob lang ng isang oras. Ang proyektong pinagpuyatan niya ng ilang buwan. At ngayon, haharap siya sa kanila na mukhang galing sa pakikipagbuno sa isang baboy sa putikan. "Itabi mo," utos niya, matigas at walang emosyon. "Pero, Ma'am," sabi ko, "itabi mo." Walang nagawa ang driver kundi sundin siya. Sa pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, ang amoy ng basang lupa at semento ay sumalubong sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang direksyon, sa isang asul na delivery truck na huminto malapit sa gate ng site. Isang lalaki na nakamaong at simpleng t-shirt ang bumababa mula rito, abala sa pag-aayos ng mga papeles sa isang clipboard. Siya. Siya ang may kasalanan. Hindi na nag-isip pa si Ara. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay nanganganib na bumaon sa lupa, nilapitan niya ang lalaki. Bawat hakbang niya ay mabigat, dala ng galit na hindi na niya mapigilan. "Excuse me, sir," tawag niya. Tumingala ang lalaki. Saglit itong natigilan, tila nagtataka. May katamtamang taas ito, kayumanggi ang balat na halatang sanay sa init ng araw, at may mga matang kalmado. Lalo siyang nainis. Paano ito nagagawang maging kalmado? "Bakit po, Ma'am?" tanong nito. Itinuro ni Ara ang kanyang bestida. "Nakikita mo ba to? Dahil sa'yo to. Dahil sa walang ingat mong pagpapatakbo." Tumingin ang lalaki sa bestida niya, pagkatapos ay sa truck nito, at pabalik sa kanya. Isang maliit na guhit ng pag-unawa ang lumitaw sa mukha nito. "Ay, pasensya na po, Ma'am. Hindi ko po sinasadya. Medyo malubak po kasi talaga ang daan dito." Hindi sinasadya, umarko ang isang kilay ni Ara. "Alam mo ba kung gaano kahalaga ang araw na to para sa akin? May meeting ako. Sa tingin mo ba makakaharap ako sa mga kliyente ko ng ganito ang itsura ko? Ganito na lang ba talaga kayo? Basta-basta na lang, walang pakialam sa perwisyo." Naramdaman ni Ara na ilang trabahador sa malapit ang napapatingin na sa kanila. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang ilabas ang inis na ito. Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang sinusuri siya. Ang kalmadong mga mata nito ay bahagyang kumitid. Nang magsalita itong muli, nawala na ang paumanhin sa tono nito at napalitan ng isang bagay na mas matatag. "Ma'am, nagsorry na po ako," sabi nito sa mahinahong boses na hindi natinag. "Aksidente po ang nangyari. Pero yung sinasabi ninyong ganito na lang ba talaga kami, ibang usapan na po yan." Lalong nag-init ang ulo ni Ara. "At bakit? Hindi ba totoo? Kung mas maingat ka lang sana sa trabaho mo." "Maingat po ako sa trabaho ko," putol nito sa kanya. "Ang trabaho ko po ay siguraduhing makarating ang mga materyales na ito ng ligtas at sa tamang oras para matuloy ang pagpapatayo ng building na yan." Itinuro nito ang malaking istruktura sa likuran nila. "Pareho lang po tayong nagtatrabaho dito, Ma'am. Ang pagkakaiba lang, yung putik na tinatapakan ninyo, araw-araw po naming kasama yan."
Natigilan si Ara. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkabigla sa tapang nitong sumagot. Tinalikuran siya nito at kinuha ang clipboard. Tapos na ang usapan para rito. Para sa kanya, isa lang siyang mayaman at maarting babae na nagrereklamo. Naiwan siyang nakatayo roon, mas lalong kumukulo ang dugo. Bumalik siya sa kotse, padabog na isinara ang pinto, at sinabihan ang driver na pumasok na sa parking area ng site office. Sa loob ng kanyang opisina sa site, habang sinusubukang linisin ang mansa gamit ang basang tissue, hindi maalis sa isip niya ang lalaki. Ang tapang nitong sumagot. Ang pagtatanggol nito sa kanyang trabaho. Sino ba siya para pagsabihan ako? Isang hamak na driver lang. Sabi niya sa sarili. Ganito ba talaga ang mga taong ito? Palaging may dahilan. Palaging may isisisi sa iba. Walang pag-unlad. Maya-maya may kumatok sa pinto. Pumasok ang site manager nila. Ma'am Ara, good morning po, bati nito. May nag-iwan po nito para sa inyo. Nahulog daw po yata doon sa may gate kanina. Inabot nito sa kanya ang isang lumang leather wallet. Kumunot ang noo ni Ara. Hindi ito sa kanya. Sinong nag-iwan, tanong niya. Yung driver po ng De La Cruz Logistics, ma'am. Siya po yung nag-deliver ng mga bakal kanina. De La Cruz Logistics. Ang pangalan sa gilid ng asul na truck. Ang wallet ng lalaking nakaaway niya. Dapat sana ay ibinalik na lang niya ito sa manager. Dapat sana ay wala na siyang pakialam. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Siguro dala ng kuryosidad. O siguro, gusto niyang makahanap ng kahit ano na magpapatunay na tama ang kanyang paunang husga. Sa loob, may ilang luma at gusot na pera. Isang driver's license. At isang bagay na nakatupi sa likod ng lisensya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang kupas na litrato. Isang larawan ng isang pamilya, isang lalaki na may malapad na ngiti, isang babae na may mahabang buhok, at isang batang lalaki na karga-karga ng lalaki. Ang papel ng litrato ay malambot na sa kalumaan, ang mga gilid ay pudpud na, at may isang tupi sa gitna na halos pumunit na rito. Pero malinaw na ang larawang ito ay iniingatan. Ito ang uri ng larawan na tinititigan ng isang tao bago matulog sa gabi, ang uri ng larawan na nagpapaalala sa kanya kung para kanino siya bumabangon araw-araw. Biglang nakaramdam si Ara ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ibinalik niya ang tingin sa driver's license. Pangalan, Miguel de la Cruz. Napatitig siya sa larawan sa lisensya. Ito nga ang lalaki. Mas bata ng ilang taon, pero ang mga mata, ang kalmadong mga mata, ay pareho pa rin. At pagkatapos ay nakita niya ang address. Isang kalye sa isang barangay sa Quezon City. Isang lugar na pamilyar sa kanya, isang lugar na madalas niyang marinig sa balita kapag may baha o sunog. Isang lugar na sa isip niya ay tirahan ng mga taong katulad ng hinusgahan niya kanina, mga taong walang pangarap. Napasandal siya sa kanyang upuan, hawak pa rin ang wallet. Sa isang kamay, ang patunay ng simpleng estado ng buhay ni Miguel de la Cruz. Sa kabilang banda, ang alaala ng isang kupas na litrato na iniingatan ng higit pa sa perang laman ng pitaka. Nag-away sa isip niya ang engineer Ara na naniniwala sa estado at ang babaeng nakakita ng isang piraso ng puso ng isang estranghero. Sino ka ba talaga, Miguel de la Cruz? Pawis at alikabok. Iyon ang pamilyar na amoy na kayakap ni Miguel de la Cruz, o Mike, para sa lahat, habang minamaneho niya ang kanyang truck palayo sa construction site sa Makati. Malagkit ang pakiramdam sa kanyang braso at batok, pero sanay na siya. Ang hindi niya kinasanayan ay ang pakiramdam ng inis at bahagyang pagkainis na naiwan sa kanya matapos ang engkwentro kanina. Ma'am Engineer. Iiling-iling na lang si Mike. Sa isip niya, kitang-kita niya pa rin ang babae, matangkad, balingkinitan, at may mga matang tila kayang tumunaw ng bakal sa sobrang talim ng tingin. Maganda sana, pero ang pagiging arogante nito ay sapat na para burahin ang anumang ganda na mayroon ito. Ganito na lang ba talaga kayo? Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang iyon. Parang isang sampal na hindi sa pisngi tumama, kundi sa kanyang pagkatao. Napabuntong hininga siya. Hindi niya masisisi ang babae. Kung siya man ang nasa kalagayan nito, baka mas malala pa ang maging reaksyon niya. Importante siguro talaga ang meeting nito.
Pero ang husgahan ang buong pagkatao niya dahil lang sa isang aksidente. Iba na iyon. Nang dumating siya sa susunod na delivery stop, isang bodega sa Pasig, doon na niya napansin. Kinapa niya ang likurang bulsa ng kanyang pantalon. Walang laman. Kinapa niya ang isa pa. Wala rin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang wallet. Naku po, bulong niya sa sarili habang mabilis na hinahalughog ang loob ng truck. Sa ibabaw ng dashboard, sa ilalim ng upuan, sa glove compartment. Wala. Hindi ang pera ang inaalala niya. Ang kaunting laman yon ay sapat lang para sa pagkain at gas para sa buong araw. Ang kinakabahala niya ay ang nasa likod ng kanyang lisensya. Ang nag-iisang litrato ng kanyang ama na kasama sila ng kanyang ina. Iyon lang ang natira niyang kopya matapos masira sa baha ang kanilang mga lumang album. Bumalik ang alaala niya sa Makati. Sa pagmamadali niyang bumaba ng truck kanina para kunin ang delivery receipt at sa pagkainis niya sa babaeng engineer. Baka doon nahulog. Sa gitna ng putikan at alikabok. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang kinausap ang dispatcher ng bodega, ipinaliwanag ang sitwasyon at sinabing kailangan niyang bumalik sa Makati. Buti na lang at naintindihan siya. Habang pabalik ang biyahe, mas matindi ang kaba sa dibdib niya kaysa sa inis na naramdaman niya kanina. Paano kung may nakapulot na iba? Paano kung itinapon na lang dahil sa kaunting laman? Paano kung natapakan na ng ibang mga truck at nadurog na sa puti? Ang bawat paano kung ay parang karayom na tumutusok sa kanyang isip. Para sa iba, isa lang itong lumang litrato. Pero para sa kanya, isa itong kayamanan. Isang paalala sa mga ngiti at pangarap na binuo ng kanyang ama, mga pangarap na siya na ngayon ang nagpapatuloy. Pagdating niya sa construction site, halos takbuhin na niya ang distansya mula sa parking area patungo sa gate kung saan sila nagtalo kanina. Ang mga mata niya ay abalang naghahanap sa lupa, umaasa na makita ang pamilyar na itim na leather. Sir, ikaw ba si Miguel de la Cruz? Isang boses ng babae ang tumawag sa kanya. Ang boses na iyon. Pamilyar. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Ma'am Engineer, si Ara, na nakatayo malapit sa entrance ng site office. Wala na ang galit sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang bagay na hindi niya mabasa. Oo po, ako po, sagot niya, medyo hinihingal. May iniabot ito sa kanya. Ang wallet niya. Naiwan mo kanina, sabi nito sa mahinang boses. Pinadala sa akin ng site manager. Napahinga ng maluwag si Mike, isang malalim at nanggagaling sa puso na paghinga. Kinuha niya ang wallet at agad na binuksan para tingnan ang loob. Nandoon pa. Ang litrato. Ang gusot na pera. Ang lisensya. Walang nawala. Salamat po, ma'am, sabi niya, at sa pagkakataong ito, puno ng sinseridad ang kanyang boses. Salamat po talaga. Akala ko nawala na. Napaka-importante po kasi nito sa akin. Yung pera, tanong nito, tila may bahid ng kuryosidad. Umiling si Mike. Maingat niyang kinuha ang litrato mula sa wallet at ipinakita rito. Ito po. Ito po yung nag-iisang picture ko na kasama ang papa ko. Matagal na po siyang wala. Tumingin si Ara sa litrato at pagkatapos ay sa kanya. Nakita ni Mike ang paglambot ng kanyang mga mata, ang pagkawala ng matigas na ekspresyon na nakita niya kanina. Para siyang nakakita ng isang pader na unti-unting gumuho. Pasensya ka na pala kanina, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon, hindi ito tumingin sa kanya na parang mas mataas ito. Masyado lang sigurong masama ang gising ko. At itong bestida ko. Importante kasi talaga ang meeting na iyon. Naiintindihan ko po, ma'am, sagot ni Mike, habang maingat na ibinabalik ang litrato sa wallet. Kasalanan ko rin naman po. Dapat mas nag-ingat ako. Ara na lang, sabi nito na ikinagulat niya. Corina David. Ara for short. Mike. Miguel de la Cruz, sagot niya na may bahagyang ngiti. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nakakailang, kundi isang katahimikan na tila nagbibigay daan para sa isang bagong simula. Nabasag lang ito ng malakas na tunog ng isang bakal na bumagsak mula sa itaas ng ginagawang gusali. Hindi ito malapit sa kanila, pero sapat na ang gulat para mapaatras si Ara.
Sa isang iglap, hindi na nag-isip si Mike. Ang katawan niya ay kusa na lang kumilos. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Ara at hinila ito palapit sa kanya, papalayo sa direksyon ng ingay. Ang ginawa niya ay isang reaksyon na dala ng pag-aalala, isang kilos na natural sa isang taong sanay sa mga panganib ng construction site. Nang matanto niyang ligtas sila, doon lang niya naramdaman ang init ng braso ni Ara sa kanyang kamay. Ang lapit ng kanilang mga mukha. Ang bahagyang amoy ng pabango nito na humalo sa alikabok ng paligid. Napatingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay malaki at nagtatanong. Nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng mga mata nito. Isang simpleng lalaki na naka-shirt, may bahid ng grasa sa pisngi. At nakita niya si Ara, isang magandang babae na kahit may mansa ng putik ang damit ay hindi nabawasan ang kariktan. Binitawan niya ito kaagad na tila napaso. Sorry, sabi nilang dalawa ng sabay. Napangiti si Mike. Mukhang pareho tayong may kasalanan ngayon. Isang maliit na ngiti rin ang sumilay sa labi ni Ara. Mukhang ang ganoon. Bilang-bilang pasasalamat sa pag-save mo sa wallet ko, sabi ni Mike, biglang nakaramdam ng kaba na hindi niya naramdaman kanina. Gusto sana kitang ilibre ng kape. Pero baka hindi mo magustuhan ang kape sa mga lugar na pinupuntahan ko. Inaasahan niyang tatanggi ito. Sasabihing marami pa siyang gagawin. Sasabihing hindi siya umiinom ng kapeng basta-basta lang. Pero nagulat siya sa sagot nito. Sige ba, sabi ni Ara, at sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay umabot na sa kanyang mga mata. Basta sa susunod, dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng truck ha. Hindi makapaniwala si Mike. Pumayag ito. Nagpalitan sila ng numero ng cellphone. Ang buong pangyayari ay parang isang panaginip. Mula sa isang ma-pride na engineer, kaharap niya ngayon ang isang babaeng nagngangalang Ara na pumayag makipagkape sa isang hamak na driver. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang truck, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang inis at pag-aalala kanina ay napalitan ng isang kakaibang saya. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Mama calling. Sinagot niya ito. Hello ma. Opo, pauwi na po ako sa bahay. Miguel, nasaan ka na? Ang boses ng kanyang ina, si Aling Elvira, ay matigas at puno ng otoridad, tulad ng dati. Huwag mong kalimutan ang usapan natin mamaya. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Mike. Ang usapan. Nga pala. Opo, hindi ko po nakakalimutan. Dapat lang. Isang importanteng tao ang ipapakilala ko sa'yo. Isang tao na makakatulong sa kinabukasan mo. Kaya umayos ka. Magbihis ka ng maayos, hindi yang damit trabaho mo lang. Napatingin si Mike sa kanyang suot na t-shirt at maong. Ito ang kanyang uniforme sa araw-araw na pagkayod. Ito ang damit na suot niya nang makilala niya si Ara. Opo, ma, sagot niya habang pinapatay ang tawag. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang usapan mamaya. Ang importanteng tao. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Isa na namang gi-arranged meeting sa anak ng kung sinong kakilala ng kanyang ina. Isang taong sa tingin ni Aling Elvira ay bagay sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ang simpleng alok ng isang tasa ng kape kay Ara ay biglang naging komplikado. Paano kung malaman ito ni Ara? Anong iisipin niya? Sumakay siya sa kanyang truck, ang isip ay gulong-gulo. Sa isang banda, naroon ang nakakatuwang pangako ng isang tasa ng kape, kasama ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso sa hindi inaasahang paraan. Sa kabilang banda, naroon ang mabigat na obligasyon sa kanyang ina at ang buhay na pinipilit nitong isubo sa kanya. Ang dalawang mundong ito ay tila putik at pangarap. At sa gitna, naroon siya, hindi sigurado kung saan dapat lumingon. 2 araw ang lumipas. Para kay Ara, ang 2 araw na iyon ay mas mahaba pa kaysa sa 2 buwan niyang paghahanda para sa meeting na muntik ng masira. Ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng balahibo sa kanyang batok. Inaabangan niya. Hindi niya alam kung ano ng eksaktong inaabangan niya, pero alam niyang may kinalaman ito sa isang truck driver na nagngangalang Mike. Sa wakas, noong Biyernes ng hapon, dumating ang mensahe. Ara, si Mike to, baka libre ka bukas. Maniningil na sana ako ng utang mong kape. Napangiti si Ara.
Isang simpleng text message, pero sapat na para gumaan ang pakiramdam niya matapos ang isang linggong puno ng stress sa trabaho. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sure, Mike. Saan at anong oras? Ang naging sagot ni Mike ay hindi pangalan ng isang sikat na coffee shop sa mall. Isa itong pangalan ng isang maliit na karinderya sa isang lugar sa Marikina na hindi pamilyar sa kanya. May pinakamasarap na lomi sa buong Metro Manila, dagdag pa nito sa text. Kung ito ang dating ang ara noong Lunes, tatawanan lang niya ang imbitasyon. Isang engineer na tulad niya, na sanay sa mga fine dining restaurant at mamahaling latte, ay kakain ng lomi sa isang karinderya. Impossible. Pero ang ara ngayon, ang ara na nakakita ng isang kupas na litrato sa isang lumang wallet, ay nakaramdam ng kuryosidad. Isang pananabik na subukan ang isang bagay na bago at totoo. Kaya kinabukasan, isinuot ni Ara ang kanyang pinakasimpleng damit, maong na pantalon at isang puting t-shirt. Nag-commute siya, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. At nang matagpuan niya ang lugar, nakita niya si Mike na nag-aabang sa labas, suot din ang simpleng t-shirt at maong, pero may ngiting abot tenga. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Mike, hindi maitago ang saya. Ang utang ay dapat bayaran, biro ni Ara. Ang karinderya ay maliit, maingay at puno ng tao. Ang amoy ng mainit na sabaw at bawang ay nangingibabaw sa hangin. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Habang kumakain sila ng lomi na sa tingin ni Ara, ay tunay ngang pinakamasarap na natikman niya, nagkwentuhan sila. Nalaman ni Ara na si Mike ay lumaki sa lugar na iyon. Nalaman niya ang hirap na dinanas nito noong bata pa siya, at kung paano siya nagsikap para makatulong sa kanyang ina. Sa mga kwento ni Mike, walang bahid ng pagyayabang o pagreklamo. Mayroon lamang simpleng katotohanan at determinasyon. Yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, ang De La Cruz Logistics, kwento ni Mike habang hinahalo ang kanyang pagkain. Maliit pa lang yan. Sinimula ng sirko, yung boss ko. Pangarap niyang palakihin yon. Minsan, ako na mismo ang nagmamaneho para makita ko kung ano talaga ang nangyayari sa kalsada, para maintindihan ko ang trabaho ng mga tao ko. Parang mahal na mahal mo ang trabaho mo, sabi ni Ara, namamangha. Hindi lang trabaho to sakin, sabi ni Mike, at sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pangarap. Pangarap to, pangarap na binuo mula sa wala. Habang nagkukwentuhan sila, unti-unting nalimutan ni Ara na isa siyang engineer at isa lamang itong driver. Ang nakikita niya ay isang lalaki na may malaking puso at mas malaking pangarap. Isang lalaki na totoo. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Ara na totoo rin siya, na hindi niya kailangang magsuot ng maskara ng pagiging isang matagumpay na propesyonal. Nang ihatid siya ni Mike pauwi, hindi sa tapat ng kanyang kondo sa Makati, kundi sa isang lugar malapit kung saan siya maaaring sumakay. Gabi na at naglalakad sila sa isang tahimik na kalye. Salamat sa araw na to, Mike, sabi ni Ara. Nag-enjoy ako. Ako rin, sagot ni Mike. Salamat sa pagpunta. Huminto sila sa ilalim ng isang post ng ilaw. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, walang gustong unang magpaalam. Tila may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanila papalapit sa isa't isa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Miguel. Isang boses ng babae, matigas at pamilyar, ang pumunit sa kanilang katahimikan. Sabay silang napalingon ni Mike. Nakatayo sa di kalayuan, sa may gate ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, ay isang babaeng may katandaan na. Nakapamiwang ito, ang mukha ay nakakunot, at ang mga mata ay matalim na nakatitig hindi kay Mike, kundi sa kanya. Ma, sabi ni Mike, ang boses ay biglang napuno ng kaba. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Hinihintay ka, sagot ng ina nito, si Aling Elvira. Ang mga mata nito ay hindi pa rin umaalis sa pagkakatitig kay Ara. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa simpleng t-shirt, sa kupas na maong, hanggang sa sapatos niyang goma. Naramdaman ni Ara ang bawat tingin na iyon na parang maliliit na karayom. Sino tong kasama mo? Si Ara po. Kaibigan ko, mabilis na sagot ni Mike. Mumisi si Aling Elvira, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaibigan, galing kayo saan at ganito ka na ginabi ng uwi?
Nagkape lang po kami, ma, paliwanag ni Mike, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kape, muling sabi ni Aling Elvira, ang tono ay puno ng pangungutya. Lumapit ito ng ilang hakbang. Sa itsura ninyong yan, mukhang hindi sa mamahaling coffee shop kayo galing. Naramdaman ni Ara na namula ang kanyang pisngi. Ang lahat ng saya at gaan na naramdaman niya buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga salita ng ina ni Mike ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, nagpapaalala sa kanya kung sino siya at kung sino si Mike sa mata ng mundo at sa mata ng ina nito. Aling Elvira, pasensya na po kung ginabi na ang anak ninyo, sabi ni Ara, sinusubukang maging magalang. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo, Hija, sagot ng matanda habang tinititigan siyang muli. Ang kailangan ng anak ko ay isang babaeng makakatulong sa kanyang umangat sa buhay. Isang babaeng kasing antas niya. Ma, tama na po yan, saway ni Mike, hinawakan ang braso ng ina. Halata ang pagkapahiya at pagkataranta sa kanyang mukha. Ara, pasensya ka na sa nanay ko. Pero huli na ang lahat. Ang pader na gumuho sa puso ni Ara kanina ay muling itinatayo, mas mataas at mas matibay. Ang sinabi ni Aling Elvira ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pride, ang kanyang estado sa buhay. Ito ang eksaktong bagay na pinipilit niyang kalimutan kanina. Okay lang, Mike, sabi ni Ara, pilit na umingiti kahit pakiramdam niya ay sasabog na siya. Sige na, kailangan ko na ring umuwi. Salamat ulit. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Mike. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Narinig niya ang boses ni Mike na tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ni Mike ang sakit at pagkapahiya sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya papalayo, ang mga salita ni Aling Elvira ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang babaeng kasing antas niya. Ironically, ito ang mga salitang maaaring namutawi rin sa bibig niya ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon, ang mga salitang iyon ay sandatang nakatutok sa kanya, at masakit pala. Sobrang sakit. Nang makalayo na siya, huminto siya at sumandal sa isang pader. Doon, sa dilim ng gabi, naramdaman niya ang unang butil ng pag-aalinlangan. Tama ba itong ginagawa niya? Ang pagpasok sa isang mundo na ibang-iba sa kanya? Ang pagbukas ng puso sa isang tao na ang sariling ina ay tingin sa kanya ay hindi karapat-dapat. Ang masayang araw nila ni Mike ay nagtapos sa isang mapait na paalala ng realidad. Isang hadlang na hindi niya inaasahan, pero ngayon ay malinaw na nakaharang sa kanilang daraanan. At ang hadlang na iyon ay may pangalan, Aling Elvira. Lunes ng umaga. Para kay Ara, ang simula ng linggo ay dapat nangangahulugan ng bagong enerhiya at bagong mga plano. Ngunit ang umagang iyon, mabigat ang kanyang dibdib. Ang mga salita ni Aling Elvira ay parang multo na bumubulong pa rin sa kanyang tainga, nag-iiwan ng laso ng pag-aalinlangan na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Sinubukan niyang baliwalain ito. Paulit-ulit na nagsorry si Mike sa text at sa tawag. Sinabi niyang kakausapin niya ang kanyang ina. At naniwala naman si Ara, o mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Dahil sa kabila ng lahat, hindi niya maikakaila ang kasiyahang naramdaman niya noong kasama niya si Mike. Nasa kalagitnaan siya ng pagre-review ng mga blueprint sa kanyang cubicle nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa lobby. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nandyan ba si Engineer Corina David? Kakausapin ko lang sana siya. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang ulo. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang reception area. At doon, nakatayo si Aling Elvira. Nakasuot ito ng simpleng duster at sinelas, isang imahe na hindi nababagay sa malamig at modernong lobby ng kanilang kumpanya. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang ilang katrabaho ni Ara ay napapatingin, nagbubulungan, nagtataka kung sino ang matandang babae na may matapang na itsura. Napatayo si Ara, ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kanyang mesa. Gusto niyang maging invisible. Pero huli na. Nakita na siya ni Aling Elvira. Ayan ka lang pala, Hija, sabi ng matanda, ang boses ay sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa kanilang paligid. Walang nagawa si Ara kundi ang salubungin ito. Bawat hakbang niya ay parang may nakakabit na bolang bakal sa kanyang mga paa. Ang mga mata ng kanyang mga katrabaho ay nakasunod sa kanya, puno ng kuryosidad.
Aling Elvira, ano po nang ginagawa ninyo dito? Tanong ni Ara, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Gusto lang kitang kausapin, sabi nito, hindi man lang ibinaba ang kanyang boses. Tungkol sa anak ko. Tungkol kay Miguel. Sa pagbanggit ng pangalan ni Mike, mas lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Sa labas na lang po tayo mag-usap, pakiusap ni Ara, sinusubukang hilahin ng bahagya ang matanda patungo sa pinto. Pero hindi nagpatinag si Aling Elvira. Bakit? Ikinahihiya mo ba ako, Hija? Ikinahihiya mo ba na ina ako ng lalaking kinakakape mo? Sa puntong iyon, lumabas mula sa kanyang opisina si Marco Reyes, ang senior engineer na matagal nang may pagtingin kay Ara. Nakita niya ang komosyon. Kumunot ang noo niya, nagtataka sa eksena. Hisa, pagpapatuloy ni Aling Elvira, ang mga salita ay parang mga punya na diretsong tumatama sa dibdib ni Ara. Alam ko, edukada kang babae. Mayaman. Maganda ang trabaho. Pero sana naman, alam mo rin kung saan ka lulugar. Ang anak ko, simpleng tao lang yan. Masipag, mabait. Huwag mo namang paglaruan. Huwag mo namang gamitin para lang may masabi kang nakikipagkaibigan ka sa mahihirap. Hindi po totoo yan, halos pabulong na sabi ni Ara. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong lobby. Huwag ako, Hija. Alam ko ang istorya ng mga babaeng tulad mo. Humanap ka na lang ng kauri mo. Huwag ang anak ko. Dahil sa oras na saktan mo si Miguel, ako ang makakalaban mo. Tapos na. Parang isang bomba na sumabog sa gitna ng kanyang mundo. Ang kanyang pribadong buhay, ang namumuong relasyon nila ni Mike, ay isinambulat sa harap ng lahat ng taong kasama niya sa trabaho. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa buong pagkatao niya. Doon na pumasok si Marco. Excuse me, may problema po ba dito? Tanong niya, ang tono ay kalmado pero may otoridad. Lumapit siya kay Ara at marahang inakbayan ito. Ara, okay ka lang? Tumingin si Aling Elvira kay Marco, tiningnan ang suot nitong mamahaling polo at relos. Isang ngisi ang muling sumilay sa labi ng matanda. Ayan. Yan ang mga kauri mo. Diyan ka nababagay. At sa huling mga salitang iyon, tumalikod si Aling Elvira at naglakad palabas ng lobby, iniwan si Ara na nakatayo roon, wasak ang dignidad at napapaligiran ng mga mapanghusgang tingin. Halika, sabi ni Marco at dinala siya nito sa isang tahimik na sulok, malayo sa mga usyosong mata. Sino iyon? Anong nangyari? Hindi makasagot si Ara. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ara, sabi ni Marco sa malumanay na boses. Hindi ko alam kung sino yung lalaking iyon. Pero kung ang ina niya ay kaya kang ipahiya ng ganito, sa tingin mo ba karapat-dapat siya sa'yo? Isipin mong mabuti, Ara. You deserve better. You deserve someone who will protect you, not someone whose family will drag you down. Ang mga salita ni Marco ay dapat sanang nakatulong. Pero sa halip, mas lalo lang nitong pinalala ang lahat. Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang may punto ito. Ang sinasabi nito ay ang eksaktong sinasabi ng utak niya, ng pride niya. Nang makabalik siya sa kanyang cubicle, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mike. Mike, sigaw niya sa telepono sa sandaling sumagot ito, wala nang pakialam kung may makarinig. Ang nanay mo. Pumunta siya dito sa opisina. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Ano? Ara, teka lang. Anong teka lang, Mike? Anong sasabihin ko sa mga katrabaho ko? Na ang nanay ng driver na dinedate ko ay sinugod ako para sabihing hindi ako nababagay sa anak niya. Ganoon ba? Ara, patawarin mo ako. Kakausapin ko siya. Hindi ko alam. Huwag na, Mike. Baka tama nga siya. Baka tama silang lahat. Ibinaba niya ang telepono. Napayuko siya sa kanyang mesa, ang mga balikat ay nanginginig. Ang mga alaala ng masayang kainan nila ng lomi at ang mga kwento tungkol sa pangarap ay hinaluan na ngayon ng lason. Ang lason ng katotohanan na magkaiba ang kanilang mundo. Isang katotohanan na isinampal sa kanya ng buong lakas ni Aling Elvira. At habang nakayuko siya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang litrato.
Si Mike, nakaupo sa isang magandang restaurant. Nakangiti. At sa harap niya, isang babae, bata, maganda, at halatang mayaman sa suot nitong damit. Sila ay nagtatawanan. Mukhang masaya. Mukhang bagay. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Ara. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ang litratong iyon, kasama ng mga salita ni Aling Elvira at ni Marco, ay bumaon sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Humanap ka na lang ng kauri mo. Baka tama nga siya. Baka tama silang lahat. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Elvira habang naglalakad siya palayo sa nagtataasang gusali sa Makati. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong takot. Isang malalim at pamilyar na takot na bumabalik sa kanya sa tuwing naiisip niya ang hinaharap ng kanyang kaisa-isang anak, si Miguel. Habang nakaupo siya sa loob ng isang maingay na jeep pauwi, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Naalala niya ang kanilang maliit na tindahan noon, ang pawis at pangarap na ibinuhos nila ng kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang araw na niloko sila ng kanilang pinagkakatiwalaang kasosyo, ang araw na nawala sa kanila ang lahat sa isang iglap. Naalala niya ang kahihiyan, ang gutom, ang pagmamakaawa para lang may maipakain kay Miguel na nooy paslit pa lamang. Hindi na maulit yon, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na kinuyom ang kanyang palad. Hinding-hindi na muling mararanasan ng anak ko ang hirap na dinanas ko. Iyon ang kanyang panata. Kaya naman nang malaman niya ang tungkol kay Ara, isang engineer, isang babaeng mula sa ibang mundo, kinabahan siya. Sa kanyang mga mata, si Ara ay isang panganib. Isang paalala ng mga taong mayayaman na kayang-kayang manakit at mang-iwan ng mga taong tulad nila. Kailangan niyang protektahan si Miguel. Kailangan niyang humanap ng paraan para patunayan sa kanyang anak na mali ang babaeng ito para sa kanya. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ng babaeng iyon. At kailangan niyang patunayan na ang De La Cruz Logistics, ang kumpanyang pinagsisilbihan ng kanyang anak, ay isang maliit na negosyo lamang na walang binatbat sa mundo ni Ara. Kinabukasan, armado ng determinasyon, pumunta si Elvira sa City Hall. Sa Business Permits and Licensing Office. Magpapanggap siyang isang supplier na gustong malaman kung sino ang dapat kausapin sa De La Cruz Logistics. Isang simpleng tanong, isang simpleng pagsisiyasat. Miss, magandang umaga, sabi niya sa babaeng nasa counter, pilit na pinatatamis ang kanyang boses. Itatanong ko lang po sana kung sino ang may-ari ng De La Cruz Logistics. May i-offer po kasi kaming serbisyo sa kanila. Kinuha ng babae ang isang makapal na logbook. Sandali lang po, nanay. Hinintay ni Elvira, ang puso niya ay bahagyang kumakaba. Ito na. Makukuha na niya ang pangalan ng Geezer DOT boss ni Miguel. Isang pangalan na gagamitin niya para ipamukha kay Miguel kung gaano kaliit ang kanilang mundo. Binuklat ng babae ang logbook. De La Cruz Logistics ito po. Itinuro nito ang isang linya. Ang nakarehistro pong may-ari ay si Miguel de la Cruz. Natigilan si Elvira. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Ano? Pakiulit nga. Miguel de la Cruz po, nanay, ulit ng babae, tila walang kamalay-malay sa epekto ng kanyang mga salita. Address, 143 Sampaguita City, D. Reef. De La Paz, Quezon City. Ang address nila. Ang pangalan ng kanyang anak. Hindi makapagsalita si Elvira. Nalalaki ang kanyang mga mata, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang anak niya. Ang kanyang Miguel. Ang may-ari. Sa isang iglap, ang lahat ng galit niya ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos, pagkabigla. At pagkatapos isang bagay na mas komplikado. Isang ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan, isang ideya na kasing bilis ng kidlat at kasing delikado ng lason. Kung si Miguel ang may-ari, ibig sabihin may pera ang anak niya. Hindi pa siguro kasing yaman ng mga taga-Makati, pero may potensyal. May hinaharap. Hindi na siya isang hamak na driver lang. Isa siyang negosyante. Isang boss. At kung si Miguel ay isang boss, hindi na siya bagay sa isang simpleng babae lang. Bagay siya sa isang babaeng makakatulong sa kanyang negosyo. Isang babaeng may koneksyon. Isang babaeng mayaman.
Isang babaeng tulad ni Clarice Lim, ang anak ng isang mayamang negosyanteng Tsino na matagal na niyang naririnig sa kanilang lugar. Biglang nagbago ang lahat. Ang katotohanang ito ay hindi na isang bagay na dapat ikasaya. Ito ay naging isang lihim. Isang sandata. Hindi niya ito sasabihin kay Miguel. At lalong hindi niya ito sasabihin kay Ara. Gagamitin niya ang sitwasyon. Patuloy niyang ipapamukha kay Ara na isa lang driver ang kanyang anak. Patuloy niyang pupunuin ng duda ang isip ng babae. At habang ginagawa niya iyon, sa likod ng kanilang mga mata, gagawa siya ng paraan para magkalapit si Miguel at si Clarice. Lumabas si Elvira sa City Hall, hindi na ang desperadong ina na pumasok kanina. Siya na ngayon ay isang estratehista. Isang babaeng may plano. Pag-uwi niya, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Mayroon siyang numero ng isang pinsan na nagtatrabaho bilang katulong sa pamilya Lim. Tumawag siya. Nagtanong. Nakiusap. At sa huli, nakakuha siya ng pabor. Isang aksidenteng kipagkikita para kay Miguel at Clarice sa isang restaurant. Sasabihin niya kay Miguel na ito ay para sa boss niya, isang pagkakataon para sa negosyo. Hindi makakatanggi ang kanyang anak kung para sa ikabubuti ng kumpanya. At para siguraduhing masisira ang anumang namamagitan kina Miguel at Ara, gagawin niya ang huling hakbang. Kinuha niya ang numero ng pinsan niya. Pakiusap, sabi ni Elvira sa telepono. Kapag nagkita na sila Miguel at Clarice sa restaurant, kunan mo sila ng litrato. Yung masaya sila. Yung nagtatawanan. At ay send mo sa akin. Nang gabing iyon, habang hinihintay niya ang litrato, tinitigan ni Elvira ang larawan ni na Miguel at Ara na nakita niya sa wallet ng kanyang anak. Ang masayang ngiti ng dalawa. Pasensya ka na, Ara, sabi niya sa isip habang binubura ang imahe ni Ara sa kanyang isipan. Pero kailangan kong iligtas ang anak ko sa isang pagkakamaling tulad mo. At kailangan kong ibigay sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Nang dumating ang litrato sa kanyang cellphone, ang perpektong kuha kina Miguel at Clarice na nagtatawanan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya kung kanino niya ito ipapadala. Isang concerned citizen na magpapadala ng lason sa isang pusong sugatan na. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay. Ang litratong iyon. Hindi maalis sa isip ni Ara ang larawan. Si Mike nakangiti. Si Mike, kasama ang isang babaeng halatang mula sa mundong ginagalawan ni Ara, hindi sa mundo ni Mike. Para itong isang eksena mula sa isang pelikula na hindi siya ang bida. Isa lamang siyang manonood na naiwan sa labas. Paulit-ulit na tumatawag si Mike, nagte-text, nagmamakaawa na mag-usap sila. Ngunit hindi niya sinasagot. Ano pa bang pag-uusapan nila? Ang kahihiyang idinulot ng ina nito. Ang katotohanan habang siya ay ipinapahiya, si Mike naman ay masayang nakikipag-date sa iba. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig at mapanganib na desisyon. Gusto mong makipag-usap? CJ. Pero sa paraang gusto ko. Kinagabihan, hindi niya sinabi kay Mike, pero nagmaneho siya papunta sa restaurant na nakita niya sa background ng litrato. Isang mamahaling restaurant sa The Fort. Ang lugar mismo ay isang sampal na sa kanya. Ito ang mga lugar na pinupuntahan niya, kasama si Marco, at ang iba pa niyang mga kaibigan. Hindi niya akalaing makikita niya si Mike dito. Ipinark niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad. Mula sa labas, sa likod ng isang malaking halaman, natanaw niya sila. Nakaupo sa isang table for two malapit sa bintanang salamin. Nandoon si Mike, nakasuot ng isang polo shirt na halatang bago, hindi ang karaniwan niyang t-shirt. At kaharap niya ang babae mula sa litrato, si Clarice. Nagtatawanan sila. Sa isang sandali, may sinabi si Clarice na nagpatawa kay Mike. Isang tawa na pamilyar kay Ara, ang parehong tawa na narinig niya noong kumakain sila ng lomi. Ngunit ngayon, ang tunog na iyon ay parang ingay ng nababasag na bote sa kanyang pandinig. Maya-maya, may iniabot si Mike na table napkin kay Clarice, na tila may dumi sa gilid ng labi nito, isang simpleng gesture, pero para kay Ara na nanonood mula sa dilim, iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitimpi. Ang sakit ay sumiklab at naging isang mapurol na galit. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nabura at napalitan ng isang mapait na kasiguraduhan. Tama nga sila. Tama ang nanay niya.
Tama si Marco. Nagkamali ako. Habang nakatayo siya roon, parang isang estatwang gawa sa yelo, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag kinuha niya ito. Marco Reyes calling. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa gabing iyon, kailangan niya ng isang bagay na makakapitan, isang pamilyar na boses na magsasabing hindi siya nag-iisa sa kanyang mundo. Sinagot niya ang tawag. Ara. Okay ka lang ba? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka pumasok kaninang hapon. Nag-aalala ako. Nandito ako sa The Fort, sagot ni Ara, ang boses ay walang emosyon, halos mekanikal. The Fort? Anong ginagawa mo dyan? Hindi sumagot si Ara. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa eksena sa loob ng restaurant. Nakita niyang tumayo na sina Mike at Clarice, tila aalis na. Ara, magsalita ka. Pupuntahan kita, sabi ni Marco. Wag na, sabi ni Ara. Okay lang ako. Uuwi na rin ako. Ngunit bago niya maibaba ang tawag, narinig niya ang sinabi ni Marco. Ara, pakinggan mo ako. Alam kong nasaktan ka sa nangyari. Pero nandito lang ako. Palagi. Hindi kita iiwan. Hindi kita ipapahiya. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa iyo kung paano ka dapat mahalin. Ang mga salita ni Marco. Ang mga pangakong iyon. Ang mga ito ang eksaktong kabaligtaran ng lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang ligtas na kanlungan. Isang pamilyar na daan. Ang tamang idesisyon. Sa sandaling iyon, lumabas si Mike at Clarice mula sa restaurant. Naglalakad sila papalapit sa direksyon kung nasaan siya. Biglang nagpanik si Ara. Ayaw niyang makita siya ni Mike. Ayaw niyang harapin siya. Mabilis siyang tumalikod para maglakad palayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, narinig niya ang boses ni Mike. Ara! Napatigil siya, ngunit hindi lumingon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ara, ikaw ba yan? Pag-ulit ni Mike. Naramdaman ni Ara ang mga yabag nito na papalapit. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis, halos takbuhin na ang daan pabalik sa kanyang kotse. Ara, sandali lang. Mag-usap tayo, sigaw ni Mike. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ni Clarice na nagtatanong, Mike, who's that? Is everything okay? Ang tanong na iyon. Ang tanong ng babae na nasa tamang ilugar, sa tamang oras, kasama ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Pagdating niya sa kanyang kotse, nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya, nilock niya agad ito. Nakita niya sa side mirror si Mike na nakatayo sa di kalayuan, ang mukha ay puno ng pagkalito, nakatingin sa direksyon niya. Si Clarice ay nasa tabi nito, nag-aalala. Ang perpektong Perez. Umiling si Ara. Tapos na. Kailangan na itong tapusin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig pa rin. Binuksan niya ang conversation nila ni Mike. Ang mga matatamis na mensahe, ang mga biruan, ang mga pangako ng isang tasa ng kape. Ang lahat ng iyon ngayon ay parang kasinungalingan. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mga salita ay malamig, matigas, at pinal. Huwag mo na akong hanapin pa. Tapos na tayo. Pinindot niya ang send. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang nararamdaman lang niya ay isang malalim at nagielong sakit. Pinaandar niya ang makina ng kotse at mabilis na umalis, iniwan si Mike na nakatayo sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng The Fort, hawak ang telepono nito, at dahan-dahang nawawasak ang mundo nilang dalawa. Tumunog ang cellphone ni Mike. Isang maikling tunog na wari mas malakas pa sa lahat ng ingay sa paligid. Ibinaba niya ang kanyang paningin mula sa papalayong sasakyan ni Ara patungo sa screen ng kanyang telepono. Isang bagong mensahe. Mula kay Ara. Huwag mo na akong hanapin pa. Tapos na tayo. Bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Tapos na tayo. Ang tatlong salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip, paulit-ulit, hanggang sa wala na siyang marinig na iba. Ang magarbong paligid ng The Fort, ang mga ilaw, ang mga tunog ng sasakyan, lahat ay naglaho.
Ang natira na lang ay ang bigat sa kanyang puso. Mike, are you okay? Ang boses ni Clarice ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakalimutan niyang kasama niya pala ito. Lumingon siya, ang mukha ay blanko. Ha? Ah. Pasensya ka na. May emergency lang. Sino yung babae kanina? Tanong ni Clarice, halatang nag-aalala. Isang kaibigan, mabilis na sagot ni Mike. Isang kasinungalingan. O baka hindi. Baka iyon na lang talaga si Ara para sa kanya. Isang kaibigan na nawala. Clarice, pasensya na talaga, pero kailangan ko nang umalis. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan patungo sa kanyang truck. Habang naglalakad, dinyal niya ang numero ni Ara. Ring ring ring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring ring. Wala pa rin. Pagpasok niya sa kanyang truck, muli niyang sinubukan. Sa pangatlong beses, sa pang-apat, sa pang-lima. Ang bawat pagring na walang sagot ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng lamat sa kanyang pag-asa. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela, ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa buong pagkatao niya. Ang biyahe pa uwi ay ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Ang isip niya ay isang magulong pelikula. Nakikita niya ang galit sa mga mata ni Ara sa opisina nito. Naririnig niya ang sarili niyang pangako na aayusin niya ang lahat. At nakikita niya ang sarili niya na nakaupo kasama si Clarice, tumatawa, habang si Ara pala ay nasa labas, nasasaktan. Ang may kasalanan ay ang ina niya. Ang ina niya na nagpumilit na makipagkita siya kay Clarice. Ang ina niya na sumugod sa opisina ni Ara. Ngunit habang tumatakbo ang galit niya sa ina, isang boses sa kanyang isip ang sumisisi rin sa kanya. Kasalanan mo rin, Mike. Kung sinabi mo lang sana ang totoo. Kung naging tapat ka lang sa kanya mula sa simula, baka naniwala siya sa'yo. Baka pinagkatiwalaan ka niya. Pagdating niya sa bahay, padabog niyang isinara ang pinto ng truck. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag. Pumasok siya sa bahay, ang mga mata ay naghahanap ng iisang tao. Nakita niya si Aling Elvira sa sala, nanonood ng telebisyon na para bang walang nangyari. Ma, sabi ni Mike, ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Tumingin si Aling Elvira sa kanya. Oh, Miguel, anak. Kumusta ang meeting mo? Nagustuhan mo ba si Clarice? Mabait na bata, di ba? Meeting, mapait nang umiti si Mike. Wala nang Ara, manakipaghiwalay na siya sa akin. Aba, di mabuti, mabilis na sagot ni Aling Elvira, sabay patay sa telebisyon. Sinabi ko na sayo, hindi kayo bagay. Mas mabuti nang maaga pa lang ay natapos na yan. Mas mabuti, hindi na napigilan ni Mike ang sarili. Ma, mahal ko si Ara. At sinira ninyo ang lahat? Bakit ninyo ginawa iyon? Bakit kayo pumunta sa opisina niya? Bakit ninyo siya ipinahiya? Tumayo si Aling Elvira. Ang kaninang masayang mukha ay napalitan ng pamilyar na drama. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para protektahan ka. Ayokong masaktan ka ng babaeng iyon. Nasaktan? Mas nasasaktan ako ngayon, ma. Mas masakit to. Biglang nagsimulang mamasa ang mga mata ni Aling Elvira. Hindi mo naiintindihan, anak. Mahirap lang tayo. Madaling paglaruan. Noong araw, ganyan-ganyan din ang nangyari sa amin ng papa mo. Pinagkatiwalaan namin ang mga mayayaman at ano nang nangyari. Niloko kami. Iniwan kaming walang-wala. Ayoko lang mangyari sa'yo iyon. Ang mga luha ng kanyang ina. Ang pagbanggit sa kanilang nakaraan. Ito ang palaging sandata ni Aling Elvira. At gaya ng dati, epektibo ito. Ang galit ni Mike ay unti-unting humupa at napalitan ng pamilyar na bigat ng guilt at awa. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa anak ko, sabi pa ni Aling Elvira sa pagitan ng mga hikbi. Ipinakilala lang kita kay Clarice dahil gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Napayuko si Mike. Wala na siyang masabi. Paano niya kukontrahin ang isang ina na ang sinasabi lang ay pagmamahal ang dahilan ng lahat? Pakiramdam niya ay nasa isang sulok siya, walang magawa. Galit siya sa ina niya pero naaawa rin. Galit siya sa sarili niya. Galit siya sa mundo. Tinalikuran niya ang kanyang ina at pumasok sa kanyang kwarto.
Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan ng kwarto ay masakit. Tiningnan niya ang mga pader, ang lumang kama, ang maliit na aparador. Lahat ng ito ay saksi sa kanyang mga pangarap na kasama si Ara. Umupo siya sa gilid ng kama at muling tiningnan ang kanyang cellphone. Ang huling mensahe ni Ara. Tapos na tayo. Napapikit siya ng mariin. Ang pagsisisi ay parang laso na kumakalat sa kanyang mga ugat. Maya-maya may kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya ng walang gana. Pumasok si Mang Berto, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at driver din, may dala itong mga folder. Sir Mike, pasensya na po sa abala, sabi ni Mang Berto. Pinaiwan lang po ni Ma'am Elvira. Mga papeles daw po para bukas. Sige, dyan mo na lang ilapag, sabi ni Mike, nakayuko pa rin. Naku, Sir Mike, ang galing po talaga ni Ma'am Elvira, masayang sabi ni Mang Berto, hindi alam ang tensyon sa silid. Siya pa po mismo ang tumawag sa akin para kunin ang schedule ng meeting ninyo ni Ma'am Clarice. Sinigurado niya talagang hindi kayo magkakamali ng oras at lugar. Napaka-supportive na ina. Dahan-dahang itinaas ni Mike ang kanyang ulo. Ang mga salita ni Mang Berto ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang pandinig. Siya pa po mismo ang tumawag sa akin para kunin ang schedule. Biglang nag-iba ang lahat. Ang kwento ng kanyang ina, na ipinakilala nilang siya, ay biglang nagkaroon ng butas. Isang malaking butas. Hindi lang siya ipinakilala. Inayos. Binuo. Plinano. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang terrible at nakakatakot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Siya pa po mismo ang tumawag sa akin para kunin ang schedule. Ang mga salitang iyon ni Mang Berto ay hindi na umalis sa isip ni Mike. Paulit-ulit. Para itong isang sirang plaka na nagpatigil sa lahat ng iba pang ingay sa kanyang utak, ang pag-iyak ng kanyang ina, ang huling text ni Ara, ang sarili niyang pagsisisi. Nang makaalis na si Mang Berto, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Ang hinala na gumapang sa kanyang likuran kanina ay nagsisimula ng magkaroon ng anyo. Isang pangit at nakakatakot na anyo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, pilit na pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Una, ang pagpunta ng kanyang ina sa opisina ni Ara. Sinabi nitong ginawa niya iyon para't protektahan siya. Ngunit ang timing, eksaktong isang araw matapos niyang sabihin na seryoso siya kay Ara. Pangalawa, ang biglaang meeting niya kay Clarice. Sinabi ng kanyang ina na ito ay isang ipagkakataon para sa negosyo. Pero hindi man lang nabanggit sa kanya kung anong klaseng negosyo. Basta na lang siya itinulak na pumunta. At pangatlo, ang sinabi ni Mang Berto. Hindi lang pala simpleng ipagpapakilala ang nangyari. Ang kanyang ina mismo ang nag-ayos ng schedule. May effort. May plano. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mike. May isa pang piraso ng puzzle na hindi pa niya tinitingnan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato na ipinasa sa kanya ni Ara bago siya nito ay block sa lahat ng epi. Ang litrato niya kasama si Clarice sa restaurant. Sino ang kumuha nito? Sino ang magkakaroon ng interes na ipadala ito kay Ara? At doon, parang isang kidlat na tumama sa kanya ang sagot. Hindi niya ito pinansin noong una. Masyado siyang abala sa pag-aalala at pagsisisi. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ang lahat ng ito ay konektado. Isang sunod-sunod na pangyayari na idinisenyo para sa iisang layunin, ang paghiwalain sila ni Ara. At ang arkitekto ng lahat ng ito. Ang sarili niyang ina. Ang awa na naramdaman niya para kay Aling Elvira kanina ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na mas malalim kaysa sa naramdaman niya kanina, dahil hindi na ito galit sa isang pagkakamali, kundi galit sa isang planadong panloloko. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kailangan niya ng ebidensya na hindi niya kayang kontrahin. Pinuntahan niya si Mang Berto sa bahay nito. Mang Berto, pasensya na sa abala, sabi ni Mike, sinisigurong kalmado ang kanyang boses. May itatanong lang sana ako tungkol sa meeting ko kay Ma'am Clarice. Naku, sige po, Sir Mike. Ano po iyon? Sino po ba talaga ang nagsabi sa inyo na importante ang meeting na iyon para sa kumpanya? Tanong ni Mike,
diretsong nakatingin sa mga mata ng matanda. Nagkamot ng ulo si Mang Berto. Si Ma'am Elvira po, sir. Sabi niya, utos daw po ng boss ninyo. Sabi niya, kailangan daw pong itago muna ang detalye para sorpresa. Para daw po sa isang malaking deal. Kaya po sinunod ko. Alam niyo naman po, sir, lahat gagawin ko para sa ikaunlad ng kumpanya niyo. Utos daw po ng boss ninyo. Napatango si Mike. Iyon na ang kumpirmasyon. Ginamit ng kanyang ina ang pagiging driver niya laban sa kanya. Ginamit nito ang kasinungalingan niya para gumawa ng mas malaki pang kasinungalingan. Nagpasalamat siya kay Mang Berto at umalis. Habang nagmamaneho, ang lahat ay malinaw na sa kanya. Ang pag-iyak. Ang mga kwento tungkol sa nakaraan. Ang lahat ng iyon ay isang malaking palabas. Isang drama na idinisenyo para makonsensya siya, para hindi na siya magtanong pa. Naramdaman ni Mike ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Nasaktan siya. Pero higit sa sakit, may isang bagong damdamin na umusbong sa kanyang dibdib. Determinasyon. Hindi na siya ang Miguel na natatakot sa anino ng kanyang ina. Hindi na siya ang Miguel na kayang manipulahin ng mga luha at drama. Kailangan niyang bawiin si Ara. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan. Hindi lang ang tungkol sa kanyang ina, kundi pati na rin ang tungkol sa sarili niya. Ang kasinungalingan na siya mismo ang nagsimula. Ang katotohanan na siya ang may-ari ng De La Cruz Logistics. Nasa harapan siya ngayon ng isang 100. Ang 100 ay ang manahimik, tanggapin ang pagkatalo, at manatiling mabuting anak sa mata ng kanyang ina. Ang 100 ay ang ipaglaban ang kanyang pag-ibig, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagharap at pagsira sa imahe ng sarili niyang ina. Ipinark niya ang truck sa isang gilid ng kalsada. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang kupas na litrato ng kanyang pamilya. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang taong tapat. Isang taong hindi natakot na ipaglaban ang tama. Ano kaya ang sasabihin ni Papa kung nandito siya? Alam ni Mike ang sagot. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Ang natira na lang ay isang matatag na desisyon. Itinago niya ang litrato at muling pinaandar ang truck. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa uwi ang kanyang direksyon. Ang manibela ay itinuon niya patungo sa iisang lugar. Makati. Haharapin niya si Ara. Sasabihin niya ang lahat. Ang bawat kasinungalingan. Ang bawat katotohanan. At ipagdarasal niya, sa kauna-unahang pagkakataon, na sana ang pagmamahal na naramdaman nila para sa isa't isa ay sapat na para maniwala ito sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng building kung saan nagtatrabaho si Ara, sakto namang palabas ito. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Marco. Nagtatawanan sila. Para silang isang perpektong larawan ng dalawang taong nababagay sa isa't isa. Para kay Mike, isa itong suntok sa sikmura. Ngunit hindi na siya ang dating Mike na basta na lang aatras. Bumaba siya ng truck, ang puso niya ay dumadagundong, at nagsimulang tumawid sa kalsada, handang harapin ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Nagtatawanan sila ni Marco habang naglalakad palabas ng building. Isang biro tungkol sa isa nilang kliyente. Isang tawa na pilit, isang sayang hindi abot sa puso. Sa loob ng ilang araw, ito ang naging routine ni Ara. Mumingiti siya, tumatawa, nakikipag-usap na parang normal ang lahat. Ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat ngiti ay isang maskara para itago ang sakit at pagkalito. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Marco, ang boses ay malambing. Kahit saan na lang, sagot ni Ara, walang gana. Ngunit bago pa sila makahakbang papalayo, isang boses ang pumigil sa kanila. Ara! Ang boses na iyon. Ang boses na pilit niyang binubura sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw. Dahan-dahan siyang lumingon at ang peking ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nakatayo sa harap nila si Mike. Ang suot niya ay ang karaniwan niyang t-shirt at maong, ang itsura ay pagod at tila maraming iniisip, ngunit ang mga mata nito ay hindi na nag-aalinlangan. Mayroon itong determinasyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Agad na humakbang si Marco, bahagyang iniharang ang katawan niya, kay Ara na parang isang pananggalang. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong ni Marco, ang tono ay malamig.
Hindi pinansin ni Mike si Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Ara. Ara, pakiusap. 5 minuto lang. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mike, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Ang makita lang siya ay nagbalik ng lahat ng sakit. Meron, Ara. Meron, pagpupumilit ni Mike. Lahat ng akala mong alam mo, mali. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Kasinungalingan, tumawa si Marco ng mapakla. Nakita ka namin. Nakita ka ni Ara kasama ang ibang babae. Iyon ba ang kasinungalingan? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Mike, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Marco. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa amin. Muli siyang bumaling kay Ara. Ara, please. Pakinggan mo ako. May kung anong sa mga mata ni Mike, isang desperasyon at sinseridad na tumago sa pader na itinatayo ni Ara. Hindi siya sumagot pero hindi rin siya umalis. Iyon lang ang kailangan ni Mike. Huminga siya ng malalim. Ara, nagsinungaling ako. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Nagulat si Ara sa pag-amin. Noong una tayong nagkakilala, pagpapatuloy ni Mike, ang boses ay nagiging mas matatag, sinabi kong driver lang ako. Iyon ang unang kasinungalingan. Ara, ako ang may-ari ng De La Cruz Logistics. Natigilan si Ara. Maging si Marco ay nagulat. Ang mga salitang iyon ay parang hindi ka panipaniwala. Ano? Ako ang nagsimula ng kumpanya mula sa wala. Ako pa rin ang nagdadrive paminsan-minsan dahil ayokong makalimutan kung saan ako nanggaling. Itinago ko yon sa'yo dahil naduwag ako. Natakot ako na baka isipin mong mayabang ako. At gusto kong malaman kung mamahalin mo ako bilang si Mike na driver, hindi bilang si Mike na may-ari ng kumpanya. Iyon ang kasalanan ko, Ara. Hindi ako nagtiwala sa'yo. At pinagsisisihan ko iyon. Hindi makapagsalita si Ara. Ang isip niya ay naguguluhan, sinusubukang iproseso ang lahat. At yung babaeng nakita mo, si Clarice, sabi pa ni Mike. Hindi ko siya date. Inayos iyon ng nanay ko. Isang setup. Pinalabas niyang para sa negosyo, para sa boss ko, na ako rin pala. At ang nanay ko siya rin ang pumunta dito para ipahiya ka. Siya rin ang nagpadala sa iyo ng litrato. Lahat yon plano niya para paghiwalain tayo. Imposible, bulong ni Ara. Bakit niya gagawin yon? Dahil hindi niya alam na alam ko na ang totoo, sabi ni Mike at kinuha niya ang kanyang cellphone. Gusto mo ng patunay, Ara? Heto. Nanginginig ang mga kamay ni Mike habang dinadyal niya ang numero ng kanyang ina. Itinapat niya ito sa pagitan nilang tatlo at pinindot ang loudspeaker. Isang ring. 2. Hello, anak, sagot ni Aling Elvira, ang boses ay malambing tulad ng dati. Ma, sabi ni Mike, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nandito ako sa Makati. Kasama ko si Ara. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Bakit mo siya kasama? Di ba tapos na kayo? Ma, gusto niya lang malinawan, sabi ni Mike. Tungkol doon sa meeting namin ni Clarice. Paki-explain mo nga sa kanya, ma, di ba, para sa negosyo yon? Para matulungan ang boss ko. Narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ni Aling Elvira sa kabilang linya. Nak, wag mo nang balikan yon. Si Clarice ang mas bagay sa'yo. Mayaman ang pamilya niya, makakatulong sa'yo pag nalaman mong ikaw na pala ang boss. Mas magandang partido kaysa sa Ara na iyan na ipapahiya ka lang pag nalamang driver ka lang pala. Bawat salita ni Aling Elvira ay parang isang dagok na tumatama kay Ara. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat manipulasyon ay nakalatag na ngayon sa harapan niya. Malinaw. Masakit. At totoo. Narinig mo yon, ma? Tanong ni Mike, ang boses ay basag na. Nandito si Ara. Narinig niya lahat. Katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng mabilis na pagputol sa linya. Ibinaba ni Mike ang telepono. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsusumamo. Ara, maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako. Hindi alam ni Ara kung ano ang mararamdaman. Ang galit niya kay Mike ay napalitan ng awa. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng pagkalito.
Tumingin siya kay Mike, ang lalaking nagsinungaling sa kanya para sa isang rason na ngayon niya lang naiintindihan. Tumingin siya kay Aling Elvira sa kanyang isipan, ang ina na handang manira para sa maling akala ng pagmamahal. At tumingin siya sa sarili niya, na naniwala sa mga kasinungalingan dahil sa sarili niyang pride at insecurities. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na bumagsak. Hindi luha ng galit. Hindi luha ng sakit. Kundi luha ng isang pusong nalilito at hindi alam kung paano muling bubuin ang sarili. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Mike, na sumira sa kanyang tiwala pero nag-aalok ngayon ng isang masakit na katotohanan. At si Marco, na naging sandalan niya, ang simbolo ng itama at tiligtas. Tumingin si Marco sa umiiyak na si Ara, pagkatapos ay kay Mike na puno ng pagsisisi. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na puno ng pag-unawa, sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpagulo sa lahat. Ara, ano man ang desisyon mo, narito lang ako. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna, basang-basa ang mga pisngi sa luha, nakatingin sa dalawang lalaking kumakatawan sa dalawang magkaibang mundo. Ang puso niya ay nahahati at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung aling piraso ang dapat niyang pulutin. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang panaginip para kay Ara. 3 araw ng pananahimik. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Mike o ni Marco. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang kausapin ang sarili niya, harapin ang mga pagkakamali hindi lang ng iba, kundi pati na rin ang sa kanya. Sa loob ng 3 araw na iyon, inisip niya ang lahat. Ang kanyang pagiging mapanghusga noong una silang magkita ni Mike. Ang kanyang pride na nasaktan ng husto sa bawat salita ni Aling Elvira. Ang kanyang mabilis na paniniwala sa isang litrato dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan na umaayon sa kanyang mga takot. Natanto niya na hindi lang si Mike ang nagsinungaling. Nagsinungaling din siya sa kanyang sarili. Itinago niya ang totoong nararamdaman niya sa likod ng takot sa sasabihin ng iba. At sa huli, ang pundasyon ng relasyon na sinubukan nilang buuin ay gumuho dahil pareho silang nagkulang sa isang bagay, tiwala. Si Mike, hindi nagtiwala na kayang mahalin ni Ara ang tunay niyang pagkatao. At siya, hindi nagtiwala sa pagmamahal ni Mike nang dumating ang pagsubok. Sa ika-4 na araw, handa na siya. Tinext niya si Mike. Magkita tayo. Sa dati. Sa Lomihan. Kinagabihan, sa parehong karinderya kung saan una silang tunay na nagkausap, nakita niya si Mike na nag-aabang. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Umupo sila sa parehong mesa sa sulok. Walang nagsalita sa simula. Parehong nagpapakiramdaman. Mike, si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Patawad. Nagulat si Mike. Bakit ka humihingi ng tawad? Ako ang may kasalanan. Pareho tayong may kasalanan, sabi ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagsinungaling ka. Pero naging marupok din ako. Hinayaan kong diktahan ng pride ko at nang sinasabi ng ibang tao ang puso ko. Hindi ako nagtiwala sa'yo. At sa ting dalawa, patawarin mo rin ako. Nakita ni Ara ang luhang namuo sa mga mata ni Mike. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito, isang tango na puno ng pasasalamat at pag-unawa. Sa sandaling iyon, alam nilang dalawa na may pag-asa pa. Kinabukasan, magkasama silang umuwi sa bahay ni na Mike. Naabutan nila si Aling Elvira na nakaupo sa sala, namumutla at tila ilang araw nang hindi natutulog ng maayos. Nang makita nito si Ara, agad itong napayuko, puno ng hiya. Hindi nagsalita si Ara. Lumapit siya sa matanda at umupo sa tabi nito. Si Mike ay nanatili sa kanilang likuran, nagbibigay ng espasyo. Patawarin mo ako, Hija, sabi ni Aling Elvira sa basag na boses, hindi makatingin ng diretsyo. Nagkamali ako. Ang akala ko, tama ang ginagawa ko. Ang takot na bumalik kami sa hirap, yon ang nagbulag sa akin. Ikinuwento nito ang lahat, ang pagkalugi, ang gutom, ang kahihiyan. Habang nakikinig si Ara, ang natitirang galit sa kanyang puso ay napalitan ng habag. Nakita niya hindi ang isang kontrabida, kundi ang isang ina na nagmahal sa maling paraan, isang ina na biktima ng sarili niyang masakit na nakaraan. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Aling Elvira. Isang simpleng gesture, ngunit sapat na para iparamdam ang pagpapatawad.
Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng matanda at doon nagsimula itong umiyak ng tuluyan. Isang iyak ng pagsisisi at ng pasasalamat. Bago umuwi, kinausap ni Ara si Marco sa telepono. Marco, salamat, sabi niya. Salamat sa pagiging kaibigan. Sa pag-aalala. Pero mahal ko si Mike. At susubukan naming ayusin ito. Sana maintindihan mo. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Naiintindihan ko, Ara, sagot ni Marco, at kahit hindi niya nakikita, alam ni Ara na nakangiti ito ng malungkot. Basta maging masaya ka. Yun lang ang mahalaga. Lumipas ang ilang buwan. Isang maaraw na Sabado, dumating si Ara sa isang malaking lot sa labas ng Maynila. Hindi na ito isang simpleng garahe lang. May maliit na itong opisina at isang bodega kung saan nakapark ang 3 truck ng De La Cruz Logistics. Ang pangarap ni Mike ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Wala na siyang suot na mamahaling bestida o sapatos. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at t-shirt, ang parehong damit na suot niya noong una silang kumain ng lomi. Dala niya ang isang cooler na puno ng merienda para sa mga trabahador. Naabutan niya si Mike na nakikipag-usap sa mga driver nito, ang mukha ay may bahid pa rin ng grasa, pero ang mga mata ay kumikinang sa saya at pasyon. Nang makita siya nito, isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ma'am Engineer, biro ni Mike. Boss, ganti ni Ara, sabay tawa. Tinulungan niya si Mike na ayusin ang ilang mga papeles sa maliit na opisina. Ang kanilang mga kilos ay simple at natural. Walang pilitan. Walang pagkukunwari. Habang nag-aayos sila, hinawakan ni Mike ang kanyang kamay. Alam mo, sabi nito, lahat ng ito, lahat ng pinaghirapan ko, wala itong kwenta kung wala ka. Tumingin si Ara sa paligid. Sa mga truck. Sa mga papeles. Sa mga taong masayang nagtatrabaho. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mike. Ito ang tunay na yaman ko, sabi ni Mike habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngumiti si Ara, isang ngiti na totoo, malaya at puno ng pagmamahal. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Alam niya ngayon na ang pundasyon ng isang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa estado sa buhay, sa laman ng wallet, o sa sinasabi ng ibang tao. Ito ay nakikita sa 2 taong nagkakamali, nasasaktan, ngunit pinipiling magpatawad. 2 taong pinipiling magtiwala kahit na mahirap. Dahil sa huli, ang tiwala ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat. At sa ibabaw ng pundasyong iyon, handa na silang itayo ang kanilang mga pangarap nang magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Mike. Isang kwentong isinilang mula sa putik, ngunit yumabong at namulaklak dahil sa pag-ibig na pinagtibay ng tiwala. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng inis at paghuhusga, hanggang sa mga mapait na luha ng pagtataksil at pag-aalinlangan, at sa huli, sa matamis na paghilom ng mga sugat, naging karamay namin kayo sa bawat emosyon, sa bawat pagtibok ng kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang naramdaman din ni Ara at Mike. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa pag-iibigan, kundi tungkol din sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Isang paalala na sa mundong ito na puno ng paghusga, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang paninindigan. Ang pag-ibig na tunay ay hindi perpekto, ito ay magulo, masakit minsan, ngunit ito ay laging handang magtiwala at umunawa. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang istorya. At ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong mga puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod na kwento.